Ang hindi alam ni Marcos, si Laila ay nasa silid na kinakukulungan ni Catherine. Umiiyak at nangangay kay sa takot si Catherine habang nagsusumiksik sa isang sulok. Samantalang nasa harapan naman niya si Laila. Nakalutang sa hangin at humahalakak. Ang sarap niyong paglaro ang mag-asawa. Inutil na babae. Para kayong mga dagang hindi alam kung saan susuling. Siyang-siyang sabi ni Laila. Nakikiusap ako, Laila. Mariing sigaw ni Catherine. Lubayan mo na kami ni Marcos. Parang awa mo na. Hangal, wala nang puwang ang awa sa puso ko. Ang naririto ay purong puot na ang tanging makakagawa ay ang pag-ibig ni Marcos. Humaba ng 5 pulgada ang matutulis na kuko ni Laila at sa isang hintuturo para itong sabli sa talas. Nagwawala sa tiyan ko ang anak namin ni Marcos, anito. Gusto niyang sumali sa madugong laro. Hiniwa ni Laila ng kuko ang tiyan. Sumirit ang masaganang loob. Napatilis si Catherine na masiraan siya niyo ng mukha. Iniluwa ng hiwa ang ulo ng sanggol at pinanlakihan ng mata si Catherine mapagmasdan ito. Maamo ang mukha nito. Kamukhang kamukha ito ng asawang si Marcos ng pinakamamahal niyang si Marcos. Lumagabog ang sanggol sa sahig nang bigla itong ibugas ng tiya ni Laila. Titig na titig si Catherine sa sanggol na nakahiga sa malamig na sahig. Tila isa itong aping na anghel habang umuuha. Dahan-dahang nilapitan ni Catherine ang sanggol. Ewan kung dahil sa awa sa pagkataknak ito ni Marcos o kagagawan lang ng kapangyarihang itim ni Laila. Nanginginig ang mga kamay at dahan-dahang akmang hahawakan ni Catherine ng sanggol pero bigla itong nag-iba ng anyo. Naging isang halimaw na sanggol. Sumising-hasing itong animoy maninilang mabangis na hayop. Napatili ng malakas si Catherine. Nagsumiksik siya muli sa pinanggalingang sulok. Pinaghariang muli ng takot. Diyos ko po, Diyos ko. Bumangon ang halimaw na sanggol, hitsurang handang-handang Manila. Nanlilisik ang mga matang nag-utos si Laila sa sanggol. Ikaw na ang bahala sa babaheng yan, anak. Laruin mo muna ng gusto bago patayin. Baliwin mo muna sa takot. Samantala ay kumakaripas na ng takbo si Marcos pero hindi pa rin niya marating-rating ang silid nila ni Catherine. Parang lastikong nababanat ang pasilyong kanyang tinatakbuhan. Parang nang-aasar ang pasilyo. Bumagal ang mabilis niyang takbo. Naging lakad. Hanggang sa tuluyan ng huminto. Naliligo na siya sa pawis. Habol ang hininga. Pagod na pagod na. Pusang sumuko ang mga tuhod ni Marcos. Napaluhod. Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon. Nag-iipon ng lakas. Nag-iisip ko anong dapat gawin sa mga pagkakataong iyon. Parang kidlat na gumuhit sa isipan ni Marcos ang sinabi ng lolo niya sa kanya noong bata pa siya. Na kapag hindi makarating sa paroroonan sa dahilang pinaglalaroan ng kampo ng dilim ay lumakad ng patras bilang pangunta at nagsimula siyang lumakad paatras. Nang mga sandaling iyon ay nagsisisigaw na tumatakbo si Catherine. Tugis siya ng halimaw na sanggol. Paikot-ikot sila sa paligid ng kama. Nilundag ng munting halimaw si Catherine na maliksi namang nakayuko. Pumundol sa dingding ang ulo ng halimaw na sanggol at paupong bumagsak sa sahig. Ipinilig-pilig nito ang ulo, hitsurang nahilo. Pero saglit lang iyon. Mabilis na tumindig ito at muling nilundag si Catherine. At sa pagkakataong ngayon ay hindi na nakaiwas. Pahigang bumagsak sa kama si Catherine. Nakababaw sa kanyang dibdib ang munting halimaw at mahigpit siyang sakal-sakal sa leeg. Sisinghap-singhap si Catherine. Sige anak, patayin mo ang babaeng yan. Sigaw ni Laila. Siya ang malaking sagabal sa amin ng ama mo. Naalala ni Catherine na nasa ilalim ng unang nasa kama ang kanyang binditadong rosaryo. Mabilis niyang hinagilap iyon at kinuwinta sa sanggol na halimaw. Nakapangingilabot ang naging palaho ang munting halimaw. Pakaramdam nito nililitsyo ng buhay. Pinalis ito ni Catherine. Tumalsik ito sa sahig. Nagpagulong-gulong. Natigilan si Laila. Biglang natulala. Malamlam ang mga tang nakatingin sa mga naghihirap na anak. Hindi malaman ang gagawin. Nang may maisip si Liza, maliksing tinungo ni Catherine ang tuka. Padalas na hinawi-hawi ang laman ng drawer niyo hanggang sa makita ang hinahanap. Ang benditadong krusipyo na padala sa kanya ng mga magulang niyang nasa Roma. Buo ang loob ni Catherine na malaki ang matutulong niya sa kinakaharap na panganib. Si Laila, automatikong napalod sa tabi ng nagkikikisay na anak. Anak ko, tumagtag ka anak ko. Pagkuhay na nangis na lamang si Laila. Wala itong kakayahang tanggalin ng rosaryo sa leeg ng anak kahit gustong gusto niya. Kung maaari lang na sila lamang makaranas ng gayong paghihirap. Tumayo sa harapan ng mag-ina si Catherine. Itinutok sa mga ito ang hawak na krusipyo. Ngayon, Laila, ilabas mo ang tapang mo. Ilabas mo. Ubos na rin ang takot ni Catherine. Ang naghahari sa kanya ngayon ay tapang. Tulad ni Marcos,
Handa na siyang lumaban, alang-alang sa kanilang pag-ibig. Totoo ang sinabi ng lolo ni Marcos, paatras o patalikod ang lakad ang kailangan sa ganoong pagkakataon na hindi makarating sa paroroonan dahil sa pinaglalaroan ng kampo ng dilim. Bagamat mabagal ang usa dahil sa patuloy na parang pumipigil ng pwersa ng kapangyarihan ni Laila, ay narating ni Marcos ang silid nilang mag-asawa. Kumuha ng buwelo si Marcos. Babalyahin niya ng todo ang pinto. Kailangan niyang mabuksan ni Iyon upang makita ang pinakamamahal na asawa. Ilang mapupwersang balya ang kanyang ginawa, pero nanatili pa rin nakapinit ang punto. Nanakit lang ang katawan niya. Napatingin si Marcos sa hawak na sable. Baka ayun ang solusyon, naisip niya. Hinawakan niya ng mahigpit at itinaas ang sable. Dalawang kamay. Ubod lakas na taga ang kanyang pakakawalan. Nagkaroon ng pagsambulat ang nakabibinging tunog at nakasisilaw na liwanag ng lumapat ang talim ng sable sa pinto. Tagumpay si Marcos sa kanyang pagbabakasakali. Nalagot ang puwersa ng kapangyarihang bumabalot doon. Itinulak niya ang pinto. Tumambad sa kanyang paningin ang tatlo na nasa dati pa ring posisyon. Tumatangis ng nakaluhod na si Laila sa tabi na nagkikisay na anak sa sahig. Habang si Catherine na may nakatayo sa harapan ng dalawa at nakatutok ang hawak na krusipiyo, Marcos, sigaw ni Catherine pagkakita sa asawa. Tumakbo at yumakap ng mahigpit si Marcos kay Catherine. Salamat, walang masamang nangyari sa iyo. Saglit na binalot ng emosyon ng kanilang mga damdamin. Hindi nila napansin ang pagganap sa pagbabago ng anyo ni Laila. Kapwa naging maamong anyo ng mga ito taliwas sa unang itsura nila na mabagsik na puno ng puot. Tila aping-api na magsalita si Laila. Marcos, mahal ko. Tumingin si Marcos kay Laila. Laila, kusang nanula sa mga napaawang na labi ni Marcos. At napatda siya ng mapagmasdan ng anyo nitong nagniningning ang kagandahan tulad nung nabubuhay pa ito. Nakakabaliw na kagandahan. At parang na magneto si Marcos sa gandahang iyon. Umuha ang sanggol. Napukaw niya si Marcos. Mula kay Lira ay tumalon ang paningin niya sa nag-iihit na sanggol. Isang sanggol na kahawig niya. Kahabag-habag pagmasdan ang kawalang malay nito. Tila nagpapasaklolo sa ama ngayon lang nakita. Nangilid ang luha sa mga mata ni Laila. Sumasama ang anyo. Hindi ka ba naaawa sa anak natin, Marcos? Nahihirapan siya. Hindi magtatagal mamamatay siya. Tanggalin mo ang rosaryo sa kanyang leeg. Pakiusap nito. Unti-unting kumalas si Marcos sa pagkakayakap kay Catherine at marahang humakbang patungo sa mga ina. Titig na titig siya sa kanyang junior. Nang mga sandaling iyon ay pananabik sa anak na naghahari sa damdamin niya para siyang namamahika. Wala sa loob na nabitiwan ni Catherine ang hawak na kusupiho dahil sa pagpigil na tila na batubalaning si Marcos. Huwag kang palinlang sa kanya, sigaw ni Catherine. Baka nililinlang ka lang niya. Sabi ka sa anak ni ba Marcos? Ani Laila. Huwag mo siyang hayaang mamatay. Bilis, alisin mo ng rosaryo sa kanyang leeg. Pinalis ni Marcos si Catherine at nagpatuloy sa paglapit sa pang-ina. Nakakulong sa kung anong kapangyarihan ang isip niya. Huwaghan, malakas ang sigaw ni Catherine. Nililin lang ka lang ng demonyong yan. Maniwala ka. Matalim ang mga matang tumingin kay Catherine si Laila. Napansin itong hindi hawak ni Laila ang krusipiyo. Pagkakataon na ni Laila. At bigla itong naglaho. Nang muling lumitaw si Laila ay nasa tabi na ni Catherine. Nakapangingilabot na ulit ang anyo. Napatili na lang si Catherine nang bigla siyang maras na sunggaban nito at kilikin ang isang kamay sa leeg. Itinutok ni Laila ang tila sabling kuko sa leeg ni Catherine. Parang napukaw sa mahimbing na pagtulog si Marcos pagkakita sa asawang nasa kuko ng panganib. Huwag mong sasaktan si Catherine, Laila. Samo ni Marcos sa babae. Susundin ko na ang pinag-uutos mo. Tatanggalin ko ang rosaryo sa leeg ng sanggol. Huwag mo lang siyang sasaktan. Huwag kang magtiwala sa salita ng kampo ng impyernohan. Maagap na sabi ni Catherine. Papatayin din tayo din pagkatapos. Hindi nakinig si Marcos. Dire-diretsong lumapit sa sanggol at inalis din ang binditadong rosaryo sa leeg nito. Sukat ng makalaya sa rosaryo, biglang lumakas ang sanggol at muling naganyong halimaw. Humahagik-hik ito sa kamaliksing tumayo. Pinayo-bayo ng halimaw na sanggol ang dibdib na tila nagbubunyi. Ngayon, Marcos, itarak mo sa iyong puso ang hawak ng sable. Ang makapangyarihang utos nito. Tapos na ang paglalaro. Gusto ko nang makapiling sa impyerno ng iyong kaluluwa. Sige, itarak mo. Huwag kang makinig sa kanya. Pigil naman ni Catherine. Matitiis mo mapahiwalay sa akin. Idiniinilay lang pagkakatutok ng mahaba at matulis nitong kuko kay Catherine. Kung talagang mahal mo ang babaeng ito, ay susundin mo ang pinag-uutos ko, Marcos. Kaluluwa mo kapalit ng kalayaan ng hangal na ito. Itinaas si Marcos ang sable, pero hindi para itarak sa sarili, kundi upang ipukol kay Laila. Ikaw ang dapat mamatay. Sigaw ni Marcos sabay pukol ng hawak na sandata.
Humaginit sa ere ang binitadong sabla. Umaangil, umaawit ng kamatayan. Bumaon ito sa pagitan ng mga mata ni Layla. Dinig na dinig ang tunog ng pagkabutas ng bungo nito. Lampasan sa likod ng ulo. Naglalagablab na bumagsak sa sahig si Layla. Nakapangingilabot. Nakakarindi ang palahon ng kampo ng lagim. Pero kung nakala ni Marcos na tapos na ang lagim, nagkakamali siya. Napasigaw si Marcos. Bigla siyang dinaluhong ng halimang na sanggol. Tumutulo ang laway nito sa sobrang puot. Pahigang bumagsak sa baldos ang sahig si Marcos. Nakakubabaw sa dibdib niya ang halimong na sanggol habang sakal-sakal siya nito sa leeg at mumunting ngunit malabakal ng mga kamay. Pahigpit ng pahigpit ang sakal sa leeg ni Marcos ng munting halimo. Ang tanging nasa utak nito ay ang maipaghinganti ang mahal na ina. Nagdidilim na ang paningin ni Marcos. Pakaramdam niya isasabog ng kanyang baga dahil sa kakapusan ng hangin. Pero bago tuluyang nagdilim ang paningin ni Marcos, ay biglang humagi sa ere ang pugot na ulo ng munting halimaw. Tinagpas pala ni Catherine ang ling nito ng binditadong sabla at hinugot ng babae sa pagitan ng mga mata ni Layla. Unti-unting lumuwag ang pagkakasakal ng halimaw sa sanggol na leeg ni Marcos hanggang sa tuluyan ang bumitaw ang mumunting mga kamay nito. Bumagsak sa sahigang katawan ng munting halimaw nang biglang tumayo si Marcos. Naglagablam ang putol na ulo ng munting halimaw, kasunod na nag-apoy ang katawan nito. Mahigpit na nagyakap sina Marcos at Catherine. Pinanood ang nilalaman ng apoy na mag-ina. Mapulang-mapula na sumisingasing ng apoy na tumutukoy sa mag-ina. Tila maliliit na impyerno kung pagmamasdan. Parang nabunutan ng milyong-milyong tinik ang mag-asawa. Tapos na ang lagim, sambit ni Marcos. Humugot ng malalim na buntong hininga si Catherine. Thanks God, hindi niya tayo hinayaang mapahamak. Napailing si Marcos ng mapatitig sa sanggol na halimaw. Baka sa mukha ang magkahalong awa at panghinayang. Poor baby, poor son. Parang kaawa-awa rin naman si Layla kung tutukusin, ani Catherine. Nilason lang siya ng sobrang pagmamahal sa iyo, kaya nagawa niya ang, Han, kung talagang mahal niya ako, isasaalang-alang niya ang lahat ng ikaliligaya ko. Singit ni Marcos, sa kimsi at hindi dapat kawaan. Kitang-kita sa mga mata ni Marcos ang galit kay Layla dahil sa lagim na idinulot nito sa kanila. Iniharap ni Catherine ang kanyang mukha sa mukha ni Marcos. Huwag ganyan, Han. Alisin mo ang galit sa dibdib mo. Tanggapin na lang natin na parte ng buhay ang malalagim na pinagdaanan natin. Ang mahalaga ay buhay ka. Buhay ako, wika ni Catherine. Ngumiti si Marcos at nakuha pang maging makata sa likod ng mga pinagdadaanan. Oo, buhay ako. At buhay ka na siyang pinakamahalaga sa buhay ko. Tuloy lang ang buhay. Ang walang kasing tamis nating pag-iban. Kore ka dyan, balagtas. Ani Catherine na may kabuntot na tawa. Sumeryoso si Marcos. Isang malaking aral sa akin ang pangyayaring ito. Hindi man tayo biniyayaan ng Diyos ng anak, ay binigyan naman niya tayo ng maalawang pamumuhay. Pero hindi pa rin ako nakontento sa kung anong meron ako. Naging mapaghanap ako. Lumublob pa rin sa kasalanan na naghatid sa akin sa kapahamakan. Patawarin mo ako, Han. Matamis ng ngiti ang sunod-sunod na tango ang itinugon ni Catherine sa paghingi ng tawad ng mahal na asawa. Ngayon di katitig ng galit dahil sa nagawang kasalanan nito ay wala na talagang natitira sa kanyang puso. Ang naroon ay purong pag-ibig kay Marcos. Mag-aampon tayo, Han. Sa ayaw at sa gusto. Yun ang pupuno sa kahong kagaya ng ating